paano nga ba naging scooter? Paano nga ba naging adventure? Para siya talagang scooter na adventure eh. Sobrang ready siya o sobrang capable niya sa long ride. Harapan na gulong natin dito is compare naman dito sa rear wheel natin is meron tayong extra. So ganito lang siya, no? Natatanggal lang siyang ganyan. Meron siyang LED light dito. Tapos meron siyang USB-C port dito. Adjustable yung windshield niya. Yun, o kaya siya na isang kamay. Dahil sobrang sulit nito para sa pera ninyo. Is meron siyang high-tech na features. Syempre pag sinabi natin na high-tech yung motor, hindi mo mawala dyan yung 3 go. Hindi ko na masyado nakikita, nag-100 na kaagad. Sobrang sarap gamitin, no? Banking natin. Sobrang hindi siya intimidating kahit na 750cc siya. Yun nga lang, medyo mahirap lang siya i-banking sa una lang naman. Dahil bukod pala dito sa ilaw natin na itong GR, meron pa tayo ditong Senlo. Solid niyang tumunog. Kukulangin ka pa ba sa ganyang speed? What is up guys? 2Bmoto here, another day, another ride. At para sa araw na to, no, pag-uusapan natin ang 5 dahilan kung bakit ka bibili ng Honda XADV. Sa tingin mo, para sa'yo ba to? Tara, alamin natin. Let's go! Time check pala tayo, no? 10:30 ng umaga. Medyo naisipan lang natin mag-content ngayon dahil dun nga sa pagbabasa natin ng mga nagko-comment at nagpi-PM sa atin sa Facebook natin kung abot daw ba nila, kung kamusta daw ba yung XADV sa daan, sa long ride, pwede daw ba pang daily. Kaya lahat yan naalamin natin sa pag-uusapan natin ngayong araw. Woo! Sarap! Namiss ko magmotor. Grabing init! Noong mga nakaraang araw nag-uulan na eh. Biglang nawala na naman yung ulan. Pagkatapos ng ulan, 'di ba? Yung singaw ng lupa napakainit. Kaya hirap lumabas din, hirap mag-ride. Ganda Tesla, oh. Dami ko na nakikitang Tesla, no? Mga last year yata, parang iilan lang yung mga Tesla na nakikita ko sa kalsada. Tapos ngayon biglang nagsulputan lahat. Dahil ngayon nga, siguro dahil sa pagtaas ng gasolina. Yan, pakaliwa tayo dito ngayon sa may Daang Hari. Para naman kahit pa paano, medyo maluwag. Tapos mas maganda yung daanan sa mga dadaanan natin. So bali ayun no guys, pag-usapan na natin yung mga dahilan kung bakit ka bibili ng Honda XADV. Unang-una no, sobrang unique ng design niya dahil etong motor natin is may karakteristik ng scooter pati adventure. So paano nga ba naging scooter? Paano nga ba naging adventure? Sa scooter guys, kung mapapansin ninyo, which is etong Honda XADV natin is puro piga lang. Sa kaliwang lever natin, pati sa kanang lever natin is parehong brakes, which is yun yung isa sa mga karakteristik ng automatic na scooter, di ba? So pangalawa naman, sa scooter is, or sa adventure na rin, is relaxed riding position. So ngayon, medyo upright yung position natin, hindi siya nakayuko. Isabay mo pa dyan yung mahabang travel ng suspension natin sa harap at sa likuran. Kaya bagay na bagay siya sa mga light off-road lang naman. Isa pang karakteristik ng scooter no is meron siyang underseat compartment. So isa yan sa mga magagandang feature netong Honda XADV natin. So yun nga no, ang tanong mo, so bakit naman ako bibili niyan? Porkit pa nasabi natin na unique siya, na may adventure na scooter siya, bibili na ba kagad ako niyan? Kung gusto nyo malaman no, isa pa lang yan sa mga sinasabi natin. Meron pa tayong 4 dahil itong mga sasabihin natin, magbibigay tayo ng kahit papano 5 dahilan kung ba't ka bibili ng Honda XADV. So nabili natin tong motor na to last year, which is mga September yata yun. Isa to sa mga naging okay sa akin, kaya ako napakuha ng Honda XADV. Kasi kung may tatanong ninyo no, o kung naiisip ninyo, napakadami naman choices dyan. Napakadaming choices pagdating sa adventure bikes. Kung gusto nyo ng pang-adventure sa scooter, di ba? Napakarami, mas mura. Pero ito mga sasabihin natin, no, kahit pa paano, sana makatulong dun sa mga nag-iisip kung gusto nyo talagang kumuha ng ganito. O kung para sa'yo ba talaga to. So yun, pangalawa na natin, no, tulad na pag-uusapan naman na natin yung mga adventure bike na karakteristik, no. Pangalawa natin, sobrang ready siya o sobrang capable niya sa long ride. At syempre, halo na rin natin, yun nga, yung adventure, which is yung mga light terrain o light off-road na terrain. Yan, hinto na muna tayo dito. Tapos ikutan natin ang mabilis itong motor natin. Yan, bali guys, nakahanap na tayong spot dito. So yun nga no, ang pinag-uusapan natin kanina, parang adventure na scooter siya na pinaghalo. Bakit? Unang-una, tingnan nyo pa lang guys sa gulong niya. Yung gulong natin is gumagamit siya ng spoke wheels. Tapos yung travel ng suspension natin is medyo mahaba. So unang tingin no, para siya talagang scooter na adventure dahil sa gulong. Tapos yung katawan niya parang scooter talaga. Yun nga, sinamahan pa natin ng automatic dahil itong Honda XADV natin is gumagamit siya ng dual clutch transmission. So yun nga no,
ang isa sa mga karakteristik ng mga adventure bike is kung napapansin niyo yung harapan na gulong natin dito is 17 inches. Compare naman dito sa rear wheel natin is 15 inches siya, no? Medyo mas maliit talaga yung likod natin. Which is, yun nga, pasok na naman siya sa adventure na karakteristik ng isang motor. So mamaya ang gagawin natin, iisa-isahin natin yung mga kinabit ko na accessories dito para sa mga nagbabalak naman dyan, no? O sa mga meron ng Honda XADV dyan na gusto ninyo malaman kung ano ba yung mga kinabit natin sa motor natin, yun, malalaman nyo para magkaroon kayo ng idea. Bago pala natin makalimutan, no, dito, meron tayong extrude. So ganito lang siya, no? Natatanggal lang siyang ganyan. Hindi ko lang siya nilock, pero nilalak siya. Yan. So meron ako nakita, no, sa SEC ngayon, which is ang nakalagay dito nila is XADV, which is mas mura. Unlike dito, no, medyo nahirapan tayong kunin tong extra dahil pinadala pa natin yan galing sa ibang bansa. Yan, dito naman sa likod, no, yung gulong natin. Sa gulong naman natin is hindi na siya stock. So pinalitan ko siya ng Pirelli na Scorpion Rally. Dito naman sa may gilid, no, tama-tama, check na rin natin tong seat compartment natin. Ang meron dito, no, is meron siyang LED light dito, na which is malaking tulong para sa akin. Tapos meron siyang USB-C port dito. So kung gusto nyo mag-charge sa mga cellphone ninyo o kung ano man, pwede kayo mag-charge habang nandito yung gadget ninyo sa loob. Tapos dito naman may kasama siyang toolkit. Yan, may kasama siyang toolkit. Tapos dahil nga nag-long ride tayo nung kamakailan, is nagbabaon ako nitong chain lube. So ang capacity yata nito is parang mga nasa 21 yata to, 21 liters. Nakalimutan ko na. Tapos dito naman guys, sa may bandang baba is kung napapansin niyo, no, meron tayo ditong pang-adventure na foot peg, which is hindi ito yung sa pasahero natin dahil pang OBR natin is ito yung gamit to. Dahil itong foot peg na to is accessory lang siya, pinadagdag lang natin. Pero mamaya, sasabihin natin lahat ng mga pinadagdag natin o pinalagay natin sa motor natin. So dito naman sa may bandang harapan, no, yun nga, muntik na natin makalimutan, adjustable yung windshield niya. So paano ba siya ina-adjust? Eto, may lock lang siya dito, tapos yun, madali lang siya. Actually, kaya nyo nga to ng isang kamay lang eh. So yan, nakalock siya. Yan, unlock lang. Yan, o kaya siya na isang kamay. So yun na, siguro tuloy tayo sa biyahe natin. Tapos pag-usapan pa natin yung mga kailangan natin pag-usapan. Guys, yun nga pala, no, idagdag ko lang din pala, meron siyang handbrake. Eto. So sa nakikita ninyo, umaatras tayo patalikod, no. So pwede natin siyang i-handbrake. Yan, stay put na siya. Kahit medyo nasa incline kayo na posisyon sa pag-park ninyo, may safety tayo dito na handbrake. Yan, at dahil nga dun sa pangalawa natin, no, yun nga, na-capable siya sa adventure at yung long ride. Isasama na rin natin dyan itong isang feature ng Honda XADV natin, which is yung cruise control. Kung nakikita ninyo guys, eto pero kung hindi nyo masyado nakikita, eto, mas magandang photo kung paano nyo makikita mabuti itong dash natin. Pero kung kung nakikita nyo ito, no, is meron ditong cruise control na symbol. So ibig sabihin, naka-ready na yung cruise control natin. Pero hindi pa siya naka-engage, no? Kasi kung bibitawan natin yung throttle natin, ayan, hindi pa siya naka-engage. So ayun nga, kung paano siya i-engage is dito naman sa kaliwang handlebar natin, meron dito nakalagay is rest, tapos yung set, tapos meron dun nakalagay na plus and minus. So dun sa set natin, no, hindi naman natin pwede ilagay sa reserve dahil wala pa tayo na sa save, o ngayon pa lang natin gagamitin yung cruise control natin. Pag binaba natin tong button na to, which is yun nga, yung set, is mag-hold siya ng 70, yan. So yun, kahit hindi tayo nagka-throttle, umaandar siya. Kung paano i-disengage, dahil nga may kurbada, pwede natin pindutin yung brake, mag-disengage yung cruise control natin. So ayun nga, no, meron na tayo nakaset kanina na 70, which is na disengage natin ng brake. Ngayon naman, ibabalik naman natin ulit. So yun yung function netong rest naman. So pataas naman is yung rest. So nag-green na ulit yung indicator dito ng cruise control, which is hahabulin niya ulit yung 70. Yan, medyo pataas tayo, no. Tataasan niya yung RPM para mahabol yung 70. Ngayon naman pababa tayo, which is bibilis yung motor, yan nag-73. Ta-throttle off niya ng konti para mahabol ulit yung 70. So wala ka ng problema dyan, no? Lalo na pag long ride. Sobrang nagagamit ko tong cruise control na to, lalong-lalo na sa mga expressway tulad ng S-Lex, ng T-Flex, N-Lex, SCTEX, lalo na dahil medyo mahigpit sa speed limit, o may speed limit dyan sa mga nasabi natin na expressway. So pangatlo naman, no, na dahilan kung bakit ka bibili ng Honda XADV, dahil sobrang sulit nito para sa pera ninyo. Bakit? Dahil itong Honda XADV is meron siyang high-tech na features. Napakadaming kasama sa motor na to. Isa-isahin natin yan. So sa harapan natin, no, meron tayo dito nakikita na 5 inches na TFT display. So unang tingin mo pa lang is makikita mo na kagad lahat ng mga details o mga info na kailangan ninyo. Isa-isahin din ulit natin. Dito sa may taas, may nakikita tayong Bluetooth dito, which is yun, singit na kagad natin bago natin makalimutan, no. Etong Honda XADV natin is may road sync features. So ano nga ba yun, no?
no? Ang road safe features is pwede kang mag-music, pwede kang mag-navigation, at yung mga notification ninyo sa cellphone is alam ko, pwedeng pumasok dito sa motor ninyo para kahit papaano na may nag-notif o sa mga nagna-navigation dyan, hindi nyo na kailangan gumamit ng mga cellphone na kinakabit sa handlebar para malinis lang yung cockpit kung gusto ninyo ng mga ganong setup. So dito naman sa baba ng Bluetooth na icon is meron tayong makikita dito na parang rider, which is eto yung modes naman. So mamaya pala, no, hanap tayo ng lugar para naman kahit papaano, kahit yung ano lang, kahit yung standard mode, pati yung sports mode, tignan natin yung acceleration niya. Sa pag-edit na lang natin, lagyan natin ng oras kung gaano ba nila kabilis na kukuha yung 60, yung 100. So tingnan natin mamaya. So yun nga, dito is may riding mode, which is yung standard, tapos lalabas yan yung sport. Pangatlo naman yan is rain, pang-apat is gravel, tapos yung pang-lima niya is user. Actually sa user, pwede nyo siyang i-customize kung anong gusto nyo sa power ninyo, engine braking, at kung ano-ano pa. At yung user guys, meron siyang dalawa, 1 and 2. So user 1, user 2, pwede nyo siyang i-customize. So sa mode button naman natin, no, dito lang napakadali lang gamitin, which is puro pataas lang yung ano niya, yung pagpindot sa kanya, wala siyang pababa eh. Oh. So yun nga, after ng user 1, user 2, pag in-up natin ulit yan, babalik siya sa standard mode. So yun nga, no, yung standard mode pati yung sports mode, tignan natin yung acceleration nilang dalawa, kahit mga hanggang 60, 80, o tignan natin kung makakapag 100 pa tayo. So dito naman may gear indicator, fuel gauge, tapos speed ninyo. Tapos dito naman yung multi na info display ninyo. Dito naman sa left handlebar pala natin, no, dito yung multifunction na button natin. Pwedeng left, pwedeng right, pwedeng up, pwedeng down. So pag ginalaw natin yan o pag pinindot natin yan is magbabago to. So from trip A, trip B. Tapos ito fuel consumption ninyo, average fuel consumption. Tapos yung odo ninyo. So yun, teka lang, ikot muna tayo. Ayoko na dyan. Medyo madami ng kotse dyan. Yan, balik ulit tayo dito sa ano natin, no? Sa TFT display natin is dito sa may top right is meron ditong temperature, which is yung ambient temperature ninyo, yung temperature dito sa labas, which is ngayon is 32 degrees. Katabi nyon is yung oras. So dito naman sa may bandang lower right is nandito lahat gamit etong multifunction na button natin. Hindi ko alam kung yun ba yung tawag dito, invento ko lang yung multifunction button. So pag kinanan ninyo o right is lalabas eto. So meron siyang display dito, no? Marami kang pwede customize dito kung anong gusto mo makita dito sa lower right. Siguro hindi na natin masyado itatake yun, no, pag-uusapan yan, dahil feeling ko alam nyo naman na yan sa ibang motor, pati dito siguro iba lang yung kung paano gagawin, pero mostly pareho lang ng functions yan. So yun nga, sa pangatlo is high-tech. So bakit pa rin ba siya naging high-tech, no? Naalala ko lang guys, is pag mag-signal ka, sa turn signal na pinag-uusapan natin is etong Honda XADV natin is equipped siya ng auto turn signal cancellation. Parang ganun yata yung tawag doon. Kunyari kakaliwa kayo, tapos parang sa kotse pala, no, mas madali pa lang i-explain kung ihahalin tulad natin sa kotse. Kunyari nagkaliwa kayo dito na signal, tapos kumaliwa na kayo, after ng tatlong blink niya, 1, 2, 3, mawawala na siya. So paano naman, no, kung nag-turn signal tayo pero diretso, ano mangyayari? Which is hindi siya mamamatay. So kailangan niyang lumiko talaga para mamatay siya. Parang ang pangit pakinggan, no? Kailangan niyang lumiko para mamatay siya. Speaking naman ng ilaw, no, etong headlight natin, pati tail light natin is gumagamit na siya ng LED light pareho. Tapos kung napapansin ninyo, etong turn signal natin is nasa may loob na siya ng headlight natin. Unlike dun sa mga previous generation netong Honda XADV is nakalabas pa yung turn signal niya. Syempre pag sinabi natin na high-tech yung motor, hindi mawawala dyan yung ABS, which is yung anti-lock braking system. Ibig sabihin, kahit na mapapreno ka ng matindi, lalong-lalo na nagagamit to pag madulas at pag naulan, hindi niya ibe-brake lang bigla yung gulong ninyo. Ang gagawin ng ABS is ibe-brake niya pero parang binibitaw-bitawan niya, kaya parang may sound kayo na marinig na parang krrr, krrr, parang kumakagat-kagat na nagre-release din para hindi siya mag-lock. Which is yun nga yung pangalan niya, no? Anti-lock braking system. Siyempre pag may ABS, kasabay niyan may traction control naman. So ano naman guys yung traction control? Kasi ABS sa pag-usapan natin sa pag-brake, ano naman yung traction control? Para sa akin guys, ang traction control is isa sa mga tumutulong para hindi kayo sumobra sa pagpiga ng throttle. Dahil doon ko lagi nararanasan yun. For example, no, merong madulas o sa mga parking lot ng mga SM, kung nakakarating kayo dyan sa mga parking lot ng SM, alam nyo na yung pintura nila is medyo madulas. So kung sakali na mapadaan kayo doon, no, tapos napatrattle kayo ng hindi sinasadya, may tendency talaga na umikot yung gulong ninyo ng malakas dahil nga
niya napapiga kayo sa throttle. So nandoon papasok ang trabaho ng traction control. Ika-cut off niya bigla yung power ninyo o yung input na nilagay ninyo sa throttle nyo para hindi magtuloy-tuloy yung pagdulos ng gulong. So isa yan sa mga magagandang features ng mga motorcycle na binansagan nating high-tech. Bale yun guys, pabalik ulit tayo dito sa may Daang Reyna. Feeling ko dito na natin itatry yung acceleration ng standard mode pati ng sports mode. So hindi ko alam kung paano pa mag-i-edit ng may oras, no? Yung parang lap time. Tingnan na lang natin. Kung wala, edi wala. Pero kung may nailagay ako dyan, kung saan man dyan, dito, edi nagawa natin. So tara, hanap muna tayo ng diretso. Tapos pag wala ng kotse para naman safe, ilagay lang muna natin tong mode natin sa standard mode. So tara, 1, 2, 3, go. Yan, pigaan na natin. Second gear, third gear, fourth gear, 80 na, lagpas na. Yun, 100. So tingnan natin mamaya. Opya. So ngayon, lipat naman natin siya sa sports mode. Si kuya papaangkas pa. Hitchhikers, hindi ko alam mamaya, di ba? Hindi natin alam. Pero yon, mabalik ulit tayo sa usapan natin. Acceleration ulit natin, which is nasa may sports mode. Okay, 1, 2, 3, go. Yan, mas mataas yung pag-shift niya ng gear. 90, 100. Hindi ko na masyado nakikita, nag-100 na kaagad. So yun yan, no, itong XADV natin is medyo matorky siya, kaya ang ganda ng arangkada niya. Papasinin nyo pa to guys ha, itignan nyo kung paano siya magda-downshift. Total nasa may sports mode tayo. You know. Oh, spiga lang ulit. So yun nga, basically ang pinakaiba nila ng sports mode pati ng standard mode. Sa standard mode is mabilis siya magpalit ng gear. Dito naman sa sports mode is talagang sinasagan niya halos yung RPM natin. Banking. Enjoy muna tayo dito. Napapagod na rin ako magsalita eh. Motor muna tayo saglit. Woo! Woohoo! Siguro kaliwa tayo dito. Punta naman tayo ng bandang Vermosa. So ngayon naman no guys, diretso naman tayo sa pang-apat na dahilan kung bakit ka bibili ng Honda XADV. Ngayon pag-usapan naman natin no, yung power naman niya, which is etong motor natin guys, is never pa kinulang. Lalong lalo na yung nag North Loop kami, wala naman akong problema. Tulad nito ha, takbo tayo mga 60, kaya pa niyang umarangkada ng kahit anong gusto mo. Yan no. Kukulangin ka pa ba sa ganyang speed? Oh, isang kurbada, naka 120 plus na kaagad tayo. Which is hindi ko ina-encourage ha, tinry lang natin. Baka sabihin nyo, ganun tayo magpatakbo. Na para makita ninyo na kung iniisip nyo, kukulangin kayo sa power netong scooter natin, medyo hindi kayo kukulangin talaga. Isa pa, kahit hanggang 100 lang. Ayun o, 100 na kagad. Malakas tong Honda XADV natin. Kahit na gumagamit lang siya ng 750cc, no, hindi ka talaga maninibago dito sa power neto. Lalo na kung galing kayo ng liter bike, which is ako din, galing ako ng liter bike. Hindi ako nanibago, hindi ako kinulang sa power. Kaya sobrang okay na okay lang ako. Ayun o, sobrang sarap gamitin, no. Banking natin. Iyon. Woo! Yan, sa braking naman, ganda rin ang braking. Dahil sa harapan natin, no, meron tayong Brembo brakes. Alam nyo naman lahat yan, pag Brembo, sobrang pagkakatiwalaan mo talaga yan. Hataw natin ng konti. Oh. Napapasarap eh, no? So sa mga nanonood dyan, no, lalo na sa mga bata, huwag nyo pong gagayahin yung mga nag-overspeeding sa kalsada. Tinry lang po natin, for demo purposes lang naman. Yan, sa pagbanking, okay rin naman eh. So yun nga no, kung sa nakita ninyo yung acceleration natin kanina or yung paghataw natin, feeling ko naman understood na hindi ka talaga kukulangin sa power neto. Dahil dito sa kalsada natin no, wala ka naman pwedeng ibang takbuhan ng mga 100 plus dito. Ang pinag-uusapan na lang talaga, hindi naman yung top speed eh, feeling ko. Ang pinag-uusapan talaga is yung arangkada. Bakit? Unang-una sa arangkada, dahil kunyari may paparating na kotse na bubundulin ka o kung naman na emergency, makakaalis ka kagad. Doon naman sa overtaking na habang
habang natakbo, no? Kung kailangan mo talaga mag-overtake o para naman mailagay mo yung sarili mo sa safe na lugar, yun nga kailangan mo overtake, which is kayang-kaya. Ito pa pala guys, no, kung lalong-lalo na mag-upgrade lang kayo ng kunyari naka-scooter kayo, which is yung Aerox, NMAX, ADB 160, 350, di ba? Sobrang hindi siya intimidating kahit na 750cc siya. Sobrang nasa sa inyo kung gusto nyo siya lakasan, kung gusto nyo gamay lang yung acceleration niya, nasa inyo naman. Tapos marami pa tayong modes. Dahil ngayon ang gamit natin is yung sports mode. Syempre, automatic, malakas yung acceleration nito tulad nito. O diba? Kung gusto nyo mag-overtake, walang problema. So kung gusto nyo naman ng banayad lang, tipid lang sa gasolina, nandiyan dyan yung standard. Pero kung gusto nyo mas baby pa yung motor ninyo, is ilagay nyo na lang sa rain mode. So isa pa pala yun, no, sa maganda yung mga modes. Lalo na dito sa mga kalsada sa Pilipinas, hindi mo inaasahan. Mamaya, ulan, lalo na ngayon, no, tag-ulan na, papasok na ang tag-ulan. Medyo patapos na yung summer, eh. Hindi nyo alam kung kailan ba uulan. So, panatag ka na gamitin yung motor ninyo dahil nga sa maraming modes na available dito sa motor. Kunyari, umulan, lipat mo lang sa rain mode. Ang mangyayari doon, traction control, mas mataas yung power nyo, mas bababa ng konti. Pag sports mode naman, engine braking ninyo is tataas, power tataas. Basta yun, hindi ko masyado kabisado eh. Alam nyo naman tayo, mahilig lang tayo magmotor. Pero hindi ako masyadong geek sa mga details sa motor, specs ng motor. Ang hilig ko lang talaga is pumiga. Pumiga ng throttle. Hindi ako masyado magaling magkabisado ng mga specs ng motor eh. So siguro ipapasok na natin kagad dito, no, yung panlimang dahilan kung bakit ka bibili ng Honda XADV. Actually, etong panglima natin is pinaghalo-halo ko na. Pwede ka mag long ride, una. Pwede mong pang daily, pangalawa. Pwede pang adventure, pangatlo. Pwede mong pang banking, pang-apat. Pwede mong pang touring, pang-lima. So feeling ko pag pinagsama-sama mo yung lima na yon, wala na. Pwede mong gamitin pang ulan, pang light off-road. Doon nga pala sa pinag-uusapan nating light off-road, no, hindi na natin matatry kasi wala naman akong light off-road na alam sa lugar na to. O hindi ko lang alam kung saan dito. Pero yun nga, no, kung nanonood naman kayo sa channel natin, is tulad nung nag-moto camping tayo sa may Malagundi Point, is nag-off-road tayo doon. Guys, kung may mga nakalimutan pa ako, no, comment down below lang sa mga dahilan kung ba't ka bibili ng mga XADV dyan. Lalo na yung mga naka-Honda XADV na. Baka naman matulungan nyo kami, pati yung mga viewers natin, kung bakit pa sila bibili ng Honda XADV. Sana walang negative na comment. Sa mga next na content natin na i-upload, siguro, no, yung kabaliktaran naman nito, 5 dahilan kung bakit hindi ka bibili ng Honda XADV para naman fair, di ba? So wag nyo muna i-comment dyan yung mga dahilan kung bakit hindi bibili. Comment nyo muna ngayon kung bakit ka bibili. Yun. So ngayon, ikot muna tayo. Backtrack lang ulit tayo. Yan, pag diniretso nito is open canal. Doon nga sa 5, no, pwedeng pang-banking. Nagamit na natin to ng Marilaki. Nagamit na natin to dun sa may Pagudpod sa norte. Ang dami na natin pinagamitan nito. Yung mga nag-loop tayo sa may Caliraya Loop, sobrang bankingan din nun. Sa may Kabyang, nagamit na rin natin to, diba? Marami tayong pinagamitan ng banking, wala naman akong problema. Yun nga lang, medyo mahirap lang siya i-banking sa una lang naman, sa una, dahil medyo malaki yung wheelbase niya, medyo malaki yung agwat ng gulong niya sa harapan pati sa likod. So ngayon, no, hanap muna tayo ng lugar ulit na medyo malilim, tapos ikutan ulit natin yung motor natin, tignan natin kung ano yung mga napakabit na natin ng mga accessories dito. So bali ayun, no guys, ikutan ulit natin tong motor natin. Simulan natin dito sa harapan, yung mga napakabit na natin dito. Is eto, meron tayong front cam dito na sa Yochi, mamaya tignan natin yan. Tapos dito sa may bandang likod ng gulong natin, syempre meron tayong radiator guard. Dito naman sa may gilid natin, meron tayong mga mount na pang 360 natin. Ayan, dito nakalagay 360 natin. May iba pa tayong mount na nilagay. Tapos eto, syempre may crash guard tayo na galing sa Jaycom. Dito naman sa gitna natin, may extra tayo dito. Oo nga pala, no guys, sa ilaw natin, nakalimutan natin, balikan natin. Bukod pala dito sa ilaw natin na itong GR, meron pa tayo ditong Senlo sa may taas. Ayan. So may Senlo tayo dyan. Tapos may GR tayo dito. So nandito naman yung mga controls nya. Ito yung sa GR natin. Ito naman yung sa Senlo natin. So yung nakita nyo naman kanina na front cam, no, is ito yung controller nya, which is ito AOC. So pwede tayo mag CarPlay dyan. Meron tayong ibang video, no, na diniscuss natin AOC, kaya check nyo na lang. So sa gilid natin, yun nga, meron pa tayong extra dito. Dito naman sa bandang baba natin, yun nga yung foot peg. Pang driver talaga siya, pwede kang tumayo dito. Kaya bilang ako, yun yung nasasabi ko, no, ang dami kong pwedeng paglagyan ng paa ko. Pwede dito,
Pwede dito sa gitna, tapos pwede din dito. Next naman natin, itong top box bracket natin, which is ang brand niya is Power Wrap. Tapos ang top box naman natin is Comini na 25 liters. Tapos yung dito, yung sa mudguard ba yun, yung tawag dito sa may gulong natin, nasira, naputol siya, pero naglagay ako ng dati. So hanap na lang ulit ako ng kapalit nun. Tapos dito naman sa muffler natin, ang pinakabit natin, which is sa may car scoot, shoutout sa car scoot, is etong Leo Beans. Solid niyang tumunog. Grabe, no? Para siyang tigre. So dito sa side na to, naglagay tayo na bottle holder. Syempre yung screen protector nitong TFT display natin. Ano pa ba nilagay ko? Feeling ko yun lang naman. Wala na akong ibang nilagay dito sa motor natin. As is lang naman siya maporma na eh. Oh. Tapos sa mga nagtatanong dyan, no? Ito yung mga compartment natin. Yun yan, nabuksan na natin yung underseat natin. Tapos yung exture natin, meron akong 12 liters yata tong exture. Tapos dito naman, meron pa ditong bulsa. Dito ko nilalagay yung konting barya ko, pati mga RFID, lisensya. So siguro guys, no, dito na natin tatapusin yung vlog natin. Yun nga, sa mga bago dyan, huwag nyo na kalimutan mag-like. Tapos comment ka na rin, tapos lang lalo na, huwag mo na kalimutan mag-subscribe para naman updated ka sa lahat ng biyahe natin, no. So kita kits next episode, Dubi Moto out. Let's go. Woo, ride safe.